subscribe. Maraming salamat sa mga kahugot nating tumugon sa aking request na i-comment ang kanilang location at kung saan sila galing. Umabot kahugot ng 1,500 plus ang nag-comment, kaya ngayon ay alam ko na kung taga saan ka at kung nasaan ka ngayon, kahugot. Anyway, inalam ko ito sapagkat ako po ay nagbasa ng YouTube Analytics at medyo nagtataka lang ako. Oo, number 1 ang Pilipinas sa ating audience. Ibig sabihin, karamihan siguro ng mga nanonood sa atin o sumusuporta sa atin o nakasubscribe sa atin ay galing dito sa Pilipinas. At sumunod naman ang Hong Kong, tapos Taiwan, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Kaya lang yung revenue o yung konting kita ng ating channel ay nagmumula sa mga kahugot natin sa Australia. Sumunod, United States. Pangatlo, South Korea. Pang-apat, Canada. At pang-lima, Singapore. Sa kanila nang gagaling yung revenue na ating channel. Naisip ko siguro doon sa kanila ay real-time silang nanonood sa YouTube. At siguro hindi sila nag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyo mga kahugot. Samantalang dito kasi sa Pilipinas, uso ang download. So, karamihan siguro sa inyo, dina-download at saka pinapakinggan. At doon sa ganong diskarte ay syempre wala tayong revenue doon. Pero okay lang kahugot. Ang mahalaga ay sumusuporta kayo sa ating channel. Anyway, ulit, sana naka-move on na tayo sa Abiel AP issue. Sana okay na tayong lahat. At umiba naman tayo. Tama na muna yung sakit at panghihinayang. Umiba naman tayo ng tema ng kwento. At ito ay isang natatanging kwento mula sa ating natatanging kahugot. Ito ang ating tampok na kwento ngayon na hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Ako po si Evangelo, 31 years old at may 3 na po kaming anak ng aking asawa. Si Angelo ang panganay, 12 anyos. Sumunod si Katrina, 9 years old at si Vincent ang bunso, 6 years old. Namulat ako at lumaki na tanging sina Lolo at Puti lamang ang mga nakakasama ko sa araw-araw. Kami ay nakatira sa isang maliit na bahay sa pusod ng kagubatang nasasakupan ng Subic, Zambales. Si Puti ang alaga naming aso. Sa 12 taon naming magkasama ni Lolo sa pusod ng gubat ay marami naman siyang naituro sa akin. Naturuan niya ako magbilang ngunit hindi masyado sa pagbabasa. Pagkatapos ng alpabeto ay ang kalendaryo ang unang instrumentong ginamit ni Lolo noong ako'y turuan niyang magbasa ng numero at mga letrang kasama sa kalendaryo gaya ng mga pangalan ng buwan at mga araw. Noong una ay wala akong lapis at papel kaya tingting ang naging lapis ko at dahon ng saging ang aking papel. Ngunit limitado rin ang karunungan ni Lolo dahil grade 4 lang daw ang inabot niya. Hindi niya ako masyadong naturuang magsulat liban lang sa pangalan ko, birthday ko at pangalan ng ina ko. Ang mga ito ang una kong natutunang isulat. Taon-taon sa tuwing pagpatak ng April 9, ang petsa sa kalendaryo ay bumababa ng bundok si Lolo.
At pagbalik niya ay may dala siya mga pagkaing nakasupot at ilang damit na kung tawagin niya ay segunda mano. Kaarawan ko ang April 9. Isinilang ako noong taong 1991. Ang mga tatak ng biscuit o sitsirya ay natutunan ko ring basahin, pati ang mga tatak ng mga lata ng sardinas. May mga itinuro din sa akin si Lolo na mangilan-ngilang salitang Ingles gaya ng Ingles ng mga hayop at kulay at numero. Noong ika-10 kaarawan ko, bumaba ng bundok si Lolo at gaya ng dati ay mamimili siya ng pagkain at damit naming segunda mano. Pero nung araw na yon ay hindi lang damit at pagkain ang dala niya, may inabot din siya sa akin na maliit na libro, kulay asul. Yan ang tinatawag na Biblia, Bible sa Ingles. Ibinigay lang daw sa kanya ng nakasalubong niyang 2 lalaking nakakurbata at kagaya daw ng itsura ko ang mga itsura nila. Akala ko doon, Kuya Bono, ay magaling na akong magbasa, ngunit nung buklatin ko ang Bible ay napakamot ako ng ulo dahil nahirapan akong basahin ang mga salitang Ingles na nakasulat doon. Mahirap basahin, Lolo. Reklamo ko noon. Matututunan mo din yan. Kailangang matuto kang magbasa at magsalita ng Ingles, Apo, dahil nakakatawa kapag hindi ka natuto. Mukha kang Amerikano pero hindi ka marunong mag-Ingles. Nakakatawa yon. Maaga kong nalaman na Amerikano ang aking ama, ngunit wala na siya dito noong hangarin ko siyang makita. Dati daw waitress sa Olongapo ang aking ina at doon niya nakilala ang aking ama. Taong 1992 ay nagsara daw ang base ng mga Amerikano at nag-uwian na ang mga Amerikano sa Amerika. Ayon sa kwento ni Lolo, isinilang daw ako ni inay, ngunit umalis din siya upang magtrabaho at hindi na bumalik. Nung una daw ay sa baryo kami nakatira. Hiwalay din ang bahay nila sa karamihan dahil napagbibintangan daw na isang mangkukulam ang aking lola. Sa litrato ko na lang nakita si Lola, Kuya Bono. Mayroon silang litratong luma. Sila ni Lolo at Lola. Mayroon din kaming litratong ng aking inay, ngunit sanggol pa lamang ako noon. Noon daw sunod-sunod na may nagkakasakit at namamatay sa baryo ay si Lola ang pinagbibintangan. Minsan daw ay ginulpi ng isang lalaki si Lola at inambaan pa ng itak. Ang lalaking yon ay nabalo dahil namatay sa sakit ang kanyang asawa at ang pagkamatay nito ay ibinintang sa aking lola. Noon daw ay nagpasya na lang silang umakyat ng bundok at doon na tumira. Sanggol pa lamang daw ako noon. Una daw ay sa di kalayuan lang sila tumira, ngunit nasundan pa rin sila ng ilang galit na tao kaya't nagpasya si Lolo na magpakalayo-layo na lamang. Doon sa bahagi ng bundok na hindi na madaling marating ng tao. Sa ilalim ng mayayabong na puno, malapit sa batis na may malinaw at malamig na tubig. Doon sa buok na yun ako nagkamulat at lumaki. Lumang transistor radio ang nag-iisang libangan namin ni Lolo kapag ito ay may baterya. Nakikinig kami ng mga balita, musika at mga kwento sa radyo. Natatandaan kong uso-uso noon ang kantang Estudyante Blues na madalas kong sabayan ng indak. Pati ang aking asong si Puti ay nakikiindak din sa akin. Si Lolo madalas din kumanta, ngunit iisang kanta lang ang lagi niyang kinakanta.
Yung walang kamatayang buhat ni Rico J. Puno. Pero dati syempre hindi ko pa alam kung ano ang title ng kantang iyon at kung sino ang kumanta. At dahil sa dalas kantahin ni Lolo ang kantang iyon ay natutunan ko na rin kantahin at siya lang ding nag-iisang kanta noon na nakakanta ko mula simula hanggang dulo. Kapag luma na ang baterya ng aming radyo, wala na ulit kaming libangan hanggang sa makababa na ulit si Lolo, dala ang mga binibenta niyang gulay at manok na native. May mga pananim na gulay si Lolo ngunit madalas ay nakukuha lang niya sa gubat ang mga binibenta niya. Minsan nakakakuha siya ng mga halamang orchids at pagbalik ni Lolo ay marami siyang pera at marami din siyang nabibiling groceries, bigas, gaas at baterya ng radyo. Nabibenta daw yun ng mahal, yung orchids. Kaya lang hindi naman pwedeng madalas bumaba si Lolo dahil talagang napakalayo ng lalakarin. Aalis siya, madilim pa, ng madaling araw pero pagdating niya ng bayan, lagpas na sa oras ng tanghalian. Madalas idahilan ni Lolo noon tuwing tatangkain kong sumama na malayo daw at mapapagod lang ako. Pag ganon, pinagpipilitan ko na kung kaya niyang maglakad ng napakalayo, mas kaya ko. Kaya lang ayaw pa rin niya akong isama. Hanggang sa nalaman ko din ang totoong dahilan kung bakit ayaw niya akong sinasama. Ito ay noong bago siya mamatay. Unang pagkakataong makababa ako ng bundok ay noong dalhin ako ni Lolo sa isang ospital sa bayan dahil namaga at naimpeksyon ng aking patotoy. Mag-11 anyos na ako noon kasi ilang araw pa bago ako mag-birthday. Nagmarunong si Lolo na tuliin ako sa sapa. Napakasakit nun Kuya Bono kaya lang lubha ang naging pagdurugo at ilang araw na maga ng sobra at na-impeksyon pa. Hindi rin nawala ang lagnat ko noon kaya isang umaga ay kinarga ko ni Lolo sa likod niya. Hindi mabilang ang pagpapahingang ginawa ni Lolo at alam kong hirap na hirap siya pero sa kagustuhan niyang madala ako sa ospital ay nagtiis siya. Iyon ang unang pagkakataong makasakay ako ng jeep dahil noong nakarating na kami ng highway mula sa bundok ay naghintay kami ng masasakyan. Noon lang din ako unang makakita ng ibang tao. Maraming tao. Maraming bata. At noon ko napagtanto Kuya Bono na iba ako sa kanila. Iba ang kulay ng balat at buhok ko. Noon lang din ako nakakita ng mga sasakyan, maliliit at malalaki. Noon lang din ako nakaranas ng ilaw na galing sa kuryente at napakaliwanag ng kwarto sa ospital kung saan ako na-confine ng 3 gabi. Mabait ang doktor na gumamot sa akin, si Dr. Marion, naaalala ko pa hanggang ngayon. Ayon kay Lolo ay wala daw siyang binayaran sa ospital dahil inako ng doktor ang mga bayarin. Nag-iwan din daw siya ng numero at address noon kay Lolo kapag daw kailangan ni Lolo ng tulong. Naranasan ko din noon ang mamili sa palengke dahil isinama ko ni Lolo pero sinabihan niya akong kumapit lang ako sa kanya para hindi ako mawala. Napakarami kasi talagang tao. Muli kami sumakay ng jeep at bumaba sa bahaging lalakaran paakyat ng bundok. Pero kakaiba ang saya ko noon Kuya Bono kahit na madalas pa rin kumirot ang patotoy ko noon na hindi pa gaanong magaling. Nakakamangha pala ang buhay sa kabihasnan na pagtanto ko noon. At pinangarap ko noon palang Kuya Bono na balang araw, doon ako titira sa bayan.
Pangalawang pagkakataong nakababa ako ng bundok ay nagpunta kami sa malayong barangay. Namatay noon ang matalik na kaibigan ni Lolo. Iyon ang first time kong makakita ng kabaong at patay na tao. Napansin ko noon, mapula ang labi ng matanda at maputi din ang kanyang mukha. Noong pauwi na kami ni Lolo kinaumagahan ay tinanong ko siya, "Lo, ganun ba talaga kapag namatay ang isang tao? Pumupula ang nguso at pumuputi ang mukha?" "Hindi, nilagyan lang yung labi ni pare ng lipstick at ang mukha naman niya ay pinulbusan lang." Sagot ni Lolo, pero kasunod nun ay kinabig niya ako bigla noong may makakasalubong kami mga lalaki sa daan paakyat ng bundok. Nagtago kami noon sa likod ng matataas na damo. Noong makadaan ng mga tao ay, "Mga taga-baryo yan. Hindi tayo dapat magpakita sa mga iyan. May mga itak pa namang dala-dala." "Bakit, Lo? Mga kaaway mo ba sila?" "Hindi. Pero may galit sila sa pamilya natin, kaya ikaw, kapag wala na ako, huwag kang pupunta sa baryo at saka sa mga katabing baryo. Kakatayin ka nila at susunugin ka ng buhay." Bago mamatay si Lolo ay humukay kami ng libingan niya sa tabi lang din ng libingan ni Lola sa gawing likod ng aming bahay. Ang sabi ni Lolo noon, "Iban, apo, kapag ako'y namatay, balutin mo lang ako ng kumot. Tsaka mo ako ihulog dito. Tabunan mo ako ng lupa at gayahin mo itong ibabaw ng libingan ng lola mo. Ano?" Sa ibabaw kasi ng libingan ni Lolo ay natatakpan ng maraming maliliit na bato na kulay puti at kulay abo. Madalas ay naglalagay din kami ng bulaklak na nakukuha namin sa gubat. Noon pa lang sinabi sa akin ni Lolo ang bilin niyang yon ay nakadama na ako ng takot. "Lo, paano na ako kapag wala ka na?" "Ay, kaya nga isaulo mo ang lahat ng tinuturo ko sa'yo. At gawin mo lang din ang mga ginagawa ko. Kumuha ka ng gulay o manok, bumaba ka sa bayan, ibenta mo para magkapera ka. Mabubuhay ka na nun. At isa lang ang huwag na huwag mong gagawin, Iban, ano? Huwag na huwag kang pumunta dyan sa baryo at sa katabing baryo. Manganganib ang buhay mo dyan. Hanapin mo ang inay mo. Tandaan mo ang sasabihin kong lugar. Nandoon daw ang inay mo, pero may asawa at mga anak na rin sa doon. Dalhin mo ang litrato ninyong dalawa at ipakita mo sa kanya para maniwala siyang ikaw nga ang kanyang anak." Noon, Kuya Bono, ay sinabi nga sa akin ni Lolo ang lugar sa Lawag, Ilocos Norte. Sinabi rin niya ang barangay, ngunit hindi ko nalang sasabihin sa kadahilan ng malalaman niyo sa huling bahagi ng aking kwento. Sampung taong gulang pa lang ako, Kuya Bono, ay ako na ang tagapagluto ng pagkain namin ni Lolo. Madalas naman ay nilagang gulay na isasawsaw sa bagong na may dayap o kaya inabraw. Yun lang lagi kong niluluto. Kapag isda, si Lolo na. Kapag nakapagbenta ng orchid si Lolo, nakakabili din siya ng karne ng baboy at siya na rin ang nagluluto. Siyempre, hindi lang pagluluto ang natutunan ko kay Lolo. Natuto din akong mangaso, mangisda sa sapa, at magtanim ng gulay. May isang gabing alulong ng alulong si Puti. Sabi ni Lolo nung maliit pa ako, kapag daw gumagano ng aso ay may nakita daw itong multo o kapre o aswang.
Kaya nung gabing yun na umaalulong si Puti ay takot na takot ako. Sumiksik ako kay Lolo at ginigising ko siya pero ayaw niyang magising. Natulog na lang ako noon na nakatalukbong. Kaya lang kinaumagahan na hindi na nagising si Lolo at nung hawakan ko siya, napakalamig niya na at wala na rin akong madamang hangin nung ilapit ko ang kamay ko sa tapat ng ilong niya. Lolo! 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 Niyuyug-yug ko siya para magising. Lolo! Lolo! Lolo, patay ka na ba? Nagawa ko pang itanong noon hanggang sa tuluyan na akong mapaiyak. Kasunod noon ay sinunod ko ang bilin niya. Binalot ko siya ng kumot. Kaya lang, naalala ko yung kaibigan ni Lolo na namatay, yung pinuntahan namin noon. Kaya noon, Kuya Bono, ay lumabas ako ng bahay, tsaka ako kumuha ng dahon ng saging at hinog na bunga ng alugbati. Ipinunas ko sa mukha ni Lolo ang ilang pilas ng dahon ng saging. Pumuti ito na parang pulbos. Kasunod nun ay piniga ko sa daliri ko ang hinog na bunga ng alugbati, tsaka ko ipinahid sa bibig ni Lolo. Naging pulang-pula yun. Tapos binalot ko siya ng kumot tsaka ko hinila papuntang hukay na dati naming nahukay na. Kaya lang napansin kong may ilang palaka ang nahulog dun sa hukay, kaya bumaba muna ako tsaka ko pinagtatanggal ang mga palaka. Tapos hinulog ko na si Lolo. Pagbagsak ni Lolo sa hukay, padapa. Natigilan ako at napaisip kung okay lang ba yun. Kaya lang naramdaman kong parang hindi, kaya muli akong bumaba para ipatihaya si Lolo. Inayos ko na rin noon ang pagkakabalot niya ng kanyang kumot. Muli akong umakyat sa ibabaw tsaka ako siya tinabunan ng lupa. Habang ako'y walang patid sa pagluha. Tumagal pa naman ako sa bundok ng ilang araw. Napakalungkot noon dahil ang aso lang ang nakakausap ko at hindi naman siya sumasagot. Hanggang sa nagpasya na akong bumaba dala ang aking bag na nabili ni Lolo noon pa. Segunda mano din yon at ang rubber shoes na isinilid ko lang muna sa aking bag dahil mababasa lang kapag isusuot ko kaagad. Marami kasing sapa ang madadaanan pababa ng bundok. Nag-aagaw pa ang liwanag at dilim noong umalis ako. Sumunod sa akin si Puti. Inaabog ko pero hihinto, kaya lang susundan ulit ako. Kaya hinayaan ko na lang siya, total wala na rin siyang makakasama sa bundok. Mataas ng araw nung makarating ako ng highway. Naghintay ako ng sasakyan. Noong may paparating na jeep ay pinara ko. Sinenyasan ako ng lalaking nakatayo sa likod ng jeep at may nakaipit na pera sa kamay niya. Papuntang Lawag po ba yan? Tanong ko sa kanya. Kinalampag niya ang bubong ng jeep at umandar ito. Naiwan ako. Noong may lalaking paparating ay nginitian ko. Kuya, saan ba yung papuntang Lawag? Lawag Ilocos? Tanong niya. Opo, Ilocos Norte. Saglit siya nag-isip. Mag-abang ka ng bus papuntang Dagupan City. Tapos doon, may bus na papuntang Lawag. Oo, tama, ganun. Malayo ba yun, kuya? Abay, oo, napakalayo nun. Pero doon ka sa kabilang gilid ng kalsada mag-abang kasi papunta doon yung Lawag. Sige, kuya. Salamat po. Walang anuman. Akala ko di ka marunong magtagalog. Di pa naman ako marunong mag-Ingles. Natatawang sabi niya. Sinunod ko nga siya, Kuya Bono. Sumunod din si Puti sa akin sa pagtawid at dinagtagal ay may paparating na bus.
Pinara ko at huminto naman. Sumakay ako at sa pinto ay sumalubong sa akin ang malamig na hangin, pero natagilan ako nang tumahol si Puti. "Halika na, Puti." "Ay sir, bawal ang aso," sabi ng lalaki nakapolo ng puti. Paano po yung aso ko?" "Bawal sir." Noon ay muli kong nilungon si Puti. "Ano sir, sasakay ka ba?" Muli kong nilungon si Puti, pero biglang nahulog ang luha ko nung nakatitig ako sa mga mata niya. "Pasensya ka na Puti ha, hindi ka daw pwedeng sumakay eh. Bumalik ka na lang sa bundok. Paalam sa'yo." Kaya lang Kuya Bono, kasasakay ko pa lang ay nakita kong naniningil ang lalaki sa mga pasahero. Nakita kong nag-aabot sila ng pera. Wala akong pera noon Kuya Bono. Hindi ko naisipang kapkapin ang bulsa ng pantalon ni Lolo. Natakot ako ng Kuya Bono at parang bigla akong maiihi dahil sa nervyos. Hanggang sa lumapit sa akin ang lalaking naniningil. "Saan ka sir?" tanong niya. "Sa Lawag, Ilocos Norte po, pero wala po akong pambayad." "Ha? Ba't ka sumakay kung wala kang pambayad? Naglayas ka ba?" "Hindi po. Hahanapin ko po ang nanay ko sa Lawag, Ilocos Norte." "Amerikano ba ang tatay mo?" "Opo." "Asan siya?" "Hindi ko po alam eh." "Kuya, bababa na lang po ako. Maglalakad na lang po ako." Hindi, sige. Ganito na lang. Kapag napuno ang bus at may sasakay pa, ibibigay mo yung upuan mo ha, tapos tatayo ka na lang sa likod. "Sige po, salamat po." "Pero hanggang Dagupan lang itong bus. Hindi ito tutuloy ng Lawag. Iba ang sasakyan mo papuntang Lawag at dun sa Dagupan ka sasakay." "Sige po kuya, salamat po." Noon Kuya Bono ay napangiti ako at pinagsawa ko ang mga mata ko sa mga tanawing nadadaanan, lalo sa mga magagandang bahay. Yung babae sa tapat ko sa kabilang hilera, binigyan pa niya ako ng pagkain na noon ko lang natikman. Masarap siya, malutong at malinamnam. "Ate, ano po bang pangalan ng pagkain na to?" Ngumiti siya bago sumagot ng "Chicharong baboy." Siya si Ate Model. Maputi siya pero mataba. Noong bumaba kami ay kinalabit pa niya ako at inaya niya akong kumain sa isang kainan na ang daming ulam na pagpipilian. Sabi niya, pumili daw ako. Ang hirap pumili nun Kuya Bono, pero tinakpan ko yung mata ko habang nagtuturo ako sa mga ulam. Then binuksan ko ang mata ko at yung naituro ko, yun na yun. Tapos sabi na Ate Model, "Paborito mo rin pala ang igado, ano?" Tumango na lang ako noon kahit hindi pa ako nakakain noon. At hindi ko rin alam na igado pala ang pangalan noon. Binigyan niya ako ng kutsara at tinidor. Ginaya ko na lang siya kahit na hindi talaga ako sanay gumamit noon kasi kami ni Lolo ay nagkakamay lang kaming kumain. May dalawa kaming kutsara noon pero ginagamit lang sa ulam. "Wala ka bang pera talaga?" tanong sa akin na Ate Model. Umiling-iling ako. "Naku, paano ko makakarating ng Lawag? Kailangan mo ng pamasahe. Ako naman, ito na lang ang pera ko. 120 na lang to. Pero ibibigay ko na lang sa'yo to. Maglalakad na lang ako pa uwi." "Malayo po bang bahay mo Ate Model?" "Malapit lang naman, kaya lang mainit kasi. Pero okay lang, para sa'yo. Maglalakad na lang ako." "Mabait ka Ate Model. Nag-aalala ako para sa'yo eh. Sana mahanap mo ang nanay mo, no?" Sabi po ni Lolo, mahanap ko daw po ang inay ko kasi may dala po akong litrato. Sabi ko, tsaka kinuha sa bag ko ang litrato at pinakita ko sa kanya. "Maganda pala ang inay mo.
Maganda ka rin, Ate Madel, tsaka mataba ka pa. Sabi ko, tumawa siya. Noong matapos kaming kumain ay inihatid niya ako sa sakayan ng bus papuntang Lawag. At ang sabi niya sa akin, sana mabait ulit yung konduktor na masasakyan mo. Makiusap mo na lang para hindi ka pababain. Sumakay nga ako, Kuya Bono, at malayo-layo na ang bus noong magsimulang magbigay ng tiket ang konduktor. Tinanong niya kung saan ako. Sinabi ko naman. Binigyan niya ako ng tiket pero hindi muna siya naningil. Nung mabigyan niya lahat ay muli itong umupo sa harap. May sumakay. Tinikitan ulit niya at noon pa lang siya naningil. Noong makarating siya sa akin ay nilabas ko ang perang binigay ni Ate Madel. Kuya, ito lang ang pera ko. Lawag ka, di ba? Opo, kuya. Kulang yan. Kuya, pakiusap na lang po. Ay, pasensya ka na. Hindi pwede. Bumaba ka na lang. Bumaba nga ako, Kuya Bono, at naglakad-lakad na lang. Matagal na lakaran at nakadama ako ng takot noong lumubog na ang araw. Bago magdilim ay nakakita ako ng kainan sa gilid ng highway. Kumain ako at nagbayad ng 60 pesos dahil yun ang hiningi sa akin. May natira pang 60 pesos sa pera ko. Naglakad-lakad pa rin ako at tuwing may makakasalubong akong tao ay tinatanong ko kung tama yung nilalakaran ko na daan papuntang Lawag, Ilocos Norte. Yung iba tinatawaan lang ako at magsasalita sila nang hindi ko naiintindihan. Noong mapagod ako ay sumilang ako sa isang waiting shed pero noong panahong yon ay hindi ko pa alam na waiting shed ang tawag sa ganon. Umupo ako at inantok. Hanggang sa makatulog ako na unan ko ang bag ko. Nagising ako noong mataas na ang araw. Bumangon ako at nung isuot ko ng sapatos ko ay nakaramdam ako ng matinding sakit sa paa ko. Dahil doon, Kuya Bono, ay binitbit ko na lang ang sapatos ko at nakapaan na lang ako naglakad na medyo pipilay-pilay dahil talagang masakit ang mga paa ko. Lakad lang ako ng lakad at nung may makita akong kainan sa gilid ng daan ay kumain ako. Kaya lang noong bayaran na ang sabi ay 75 pesos daw ang nakain ko. Ay, ate, kulang po ang pera ko. Sabi ko, magkano ba yan? Tanong ng masungit na ale. Ito lang po. Sabi ko, tsaka ko pinakita ang 3 pirasong 20 pesos. Kinuha niya pero nakasimangot. Taga saan ka ba? Asan ang magulang mo? Papunta po ako ng Lawag, Ilocos Norte. Hanapin ko po ang nanay ko. Bakit nawawala ba ang nanay mo? Pilipina ba ang nanay mo? Buti marunong ka magtagalog. Hindi ako nakasagot agad noon kasi sunod-sunod yung tanong niya at hindi ko alam kung alin doon ang sasagutin ko. Hanggang sa naisipan kong ipakita ang litrato namin ni Inay. Eto po ang nanay ko. Baka po kilala nyo. Noon ay tinignan niya ako matapos niyang tingnan ng litrato. Ba't nalayo sa'yo ang inay mo? Hindi ko po alam. So hanapin mo siya? Opo. Asan ang tatay mo? Amerikano bang tatay mo? Opo. Asan siya? Hindi ko po alam. Noon ay napakamot siya sa ulo niya at tumayo. Ay, Diyos ko naman. Eto na yung pera mo. Hindi na lang kita sisingilin. Tapos kunin mo to. Lagay mo sa bag mo. Parang galit na sabi niya pero inabutan niya ako ng isang bote ng tubig at 2 malalaking tinapay. Sige na, lumakad ka na. At sana mahanap mo yung nanay mo. Nakangiti ako nung naglalakad na ulit ako. Naisip ko,
Hindi pala lahat ng masungit ay hindi mabait. Gaya ng aling yon, masungit pero mabait. Naglakad ulit ako ng naglakad, Kuya Bono, hanggang sa abutin na naman ako ng dilim, pero noon ay wala akong makitang kainan. Noon ay kinain ko na lang ang tinapay na bigay ng masungit pero mabait na babae, at nung may makita ulit akong waiting shed ay doon na lang ulit ako natulog. Pero nagising ako nung may marinig akong mga tao. Pagdilat ko ng mga mata ko ay may nakita akong 2 lalaki at isang babae. Nakasakay sa motor ang 2 lalaki, at nung umalis sila ay naiwan ang babae sa tapat ng waiting shed kung saan ako nakatulog. Noon ay bumangon ako. Nilapitan ako ng babae. Mahaba ang kanyang buhok, maiksi ang kanyang short. "Hi, what's your name? Why are you sleeping here?" Hindi ko siya sinagot. "Can't you hear me? Don't be afraid. By the way, I'm Jenny. What's your name?" Ate, marunong ka bang magtagalog?" "Ay, sus me. Akala ko Amerikano ka." "Tatay ko po Amerikano. Ako po Tagalog." "Anyway, ba't ka natutulog dito? Wala ka bang bahay? Taga saan ka ba?" Sabi niya, tsaka umupo sa tabi ko at nagsindi ng sigarilyo. Naamoy ko rin noon na iba ang amoy niya. Amoy alak siya. Paminsan-minsan kasi noon ay bumibili ng alak si Lolo. Inaya ako ni Jenny sa bahay nilang maganda. Pati ang mga gamit magaganda. Pinaligo ako ni Jenny sa kanilang banyo na mas maganda pa sa banyo sa ospital kung saan ako na-confine noong ma-impeksyon ng patotoy ko. Ang patotoy kong nakaranas ng kakaiba nung gabing yon noong bago kami matulog ni Jenny. Nagtataka ako sa mga ginagawa niya sa akin. Hinagkan niya ako sa mga labi ko nung una. Sinipsip pa niya ang dila ko kaya naitulak ko siya. Tapos naghubad siya. Hinubaran din niya ako at para siyang natutuwa nung makita niya ang patotoy ko. Kasunod noon ay nilaro-laro niya pero tumatagilid ako kasi nakikiliti ako. Pero kinabig niya ako at nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Isinubo niya habang hawak-hawak ng 2 kamay niya ang mga kamay ko. Pinipigilan niya ang mga ito kasi tinutulak ko siya. Pero pagkatapos na ay sumakay siya sa akin. Nung una ay tumatagilid ako kasi hindi ako sanay sa ganong pakiramdam. Sobrang nakakakiliti pero nung magtagal, parang nagustuhan ko na rin. Nagising ako kinaumagahan. Wala si Jenny sa tabi ko pero nagutom ako dahil sa amoy na nalanghap ko. Pagbangon ko ay siya namang pagpasok ni Jenny sa kwarto. "Hi baby." Nakangiting bati niya. Inakay niya ako papuntang kusina nila at doon ay nadatnan ko ang isang batang lalaking noon ay nakabihis ng pampasok. "Eto si Jimboy, kapatid ko," sabi ni Jenny. "Kumain ka na. Ano ang pangalan mo?" Iban. "Iban, o sige kain ka na," sabi niya. Noon ay tumayo na ang bata. May sinabi siya kay Jenny na hindi ko naintindihan. Binigyan siya ni Jenny ng pera. "Ano ba salita niyo?" Tanong ko kay Jenny. "Ilocano." "Anak mo yung bata?" "Hindi, kapatid ko. Bunso. Wala pa akong anak." "Ilang taon ka na ba?" 20. "Ikaw?" 12. "Ah, talaga? 12 ka pa lang? Ba't ang laki ng ano mo?" Noon ay tiningnan ko si Jenny. "Bakit mo yun ginawa?" Tanong ko. "Alin ba?"
Yung ginawa mo sa akin kagabi. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Gagawin mo ba ulit yon? Ikaw, gusto mo ba ulit? Jenny, hindi ba masama yun? Iban, wala akong pakialam. Basta huwag kang magkukwento sa iba tungkol doon, ha? Noong magpaalam ako kay Jenny ay pinigilan niya ako. Nakita kasi niya mga sugat sa paa ko at ang sabi niya, pagalingin ko daw muna para maisuot ko ng sapatos ko. Isinama ako ni Jenny noon sa bayan at binili niya ako ng mga damit at shorts na bago, hindi segunda mano. Tapos kumain kami sa isang kainan kung saan ko unang natikman ang tinatawag nilang hamburger. Kinabukasan 3:00 ng hapon ay pinaligo ako ni Jenny at ang sabi niya, gagawin daw ulit namin yon. Sumunod ako kasi gusto ko din talagang maulit yon. Ganon ulit ang ginawa niya kaya lang nagulat ako nung may sumigaw sa bintana. Isinigaw ang pangalan ni Jenny. Tapos bigla itong bumukas at isang matandang lalaking galit ang nakita ko sa labas ng bintana. Nakapa akong patakbong naglalakad noon. Malayo na ako kina Jenny. Naiwan ko ang sapatos at hindi ko na pwedeng balikan. Baka daw mapatay ako ng lolo niya. Pinagtulakan niya akong tumakbo palabas ng pinto. Inabot ako ng gabi sa isang waiting shed ulit. Natulog akong gutom. Kinaumagahan mas gutom ako habang naglalakad hanggang sa mataas ng araw at parang hindi ko na kaya ang uhaw at gutom ko nang may madaanan akong tumana o taniman ng mga gulay. Nakita ko ang daming bunga ng talong at ang lalaki. Pinasok ko ang bakod at namitas ako ng talong. Tapos sa di kalayuan ay may isang kubo. Nagparingas ako gamit ang 2 patpat. Tinuro sa akin yun ni Lolo. Inihaw ko ang talong at kinain ko. May poso sa tabi ng kubo. Doon ako uminom at dahil yata sa pagod ko sa paglalakad ay nakatulog ako sa kubo. Pero nagising ako nang may yumuyug-yug sa katawan ko. Agad ay nakita ko ang mukha ng isang batang babae na sa tingin ko ay kaedad ko lang. Nagsalita siya pero hindi ko naiintindihan. Naisip kong baka Ilocano din siya gaya ni Jenny. Tapos may nakita akong matandang lalaki sa gawing likod niya. Nakatingin lang sa akin. Ibinalik ko ang tingin ko sa batang babae kasabay ng pagbangon ko. Napansin kong palubog na noon ang araw. Sa inyo ba tong kubo? Tanong ko sa batang babae. Napangiti siya. Tagalog gayam tatang. Narinig kong sabi niya sa kasama niyang matanda. Oo, Tagalog ako. Ako si Iban. Nilingon niya ulit ang kasama niyang matanda bago ako sinagot. Taga saan ka? Bakit nandito ka sa kubo namin? Siguro, malayo na ako sa amin. Galing ako ng Zambales at papunta ako ng Lawag, Ilocos Norte para hanapin ang inay ko. Lawag? Malayo pa yun. May ate ako doon nagtatrabaho. Malayo pa yun. Ganun ba? Anong lugar na ba to? Eto ang Luna, La Union. Umimik ang matandang lalaki at nakita ko ang batang babaeng sumenyas-senyas sa matanda. Tapos lumingon sa akin. Ito ang tatay ko. Hindi siya nakakapagsalita. Bakit? Umel siya eh. Pipi siya. Anong pangalan mo? Ako si Diana. Ako naman si Iban, sabi ko. Tapos maling umimik ang tatay ni Diana. Sumenyas ito sa kanya tapos lumingon sa akin. Iban, sabi ng tatay ko, sumama ka daw sa amin. Paggabi na daw kasi. Talaga, pwede ako sumama sa inyo? Oo,
Yan ang sabi ng tatay ko. Napapaligir ng bukid ang bahay ni na Diana. May 2 itong kwarto. Doon ako pinatulog sa tabi ng tatay niya. Noon, Kuya Bono, ay bigla kong na-miss si Lolo. Lumuha pa nga ako noon dahil nasasabik ako sa aking lolo. Binigyan ako ng mga damit at shorts ni Diana. Mga lumang damit daw ng kuya niya na nagtatrabaho sa construction sa Maynila. Mayroon din daw siyang ate na katulong naman sa Lawag, Ilocos Norte. Mabait at matalino si Diana, Kuya Bono. Second year high school pala siya noon pero sadyang maliit lang siya. Pero habang tumatagal ay tumatangkad din siya pero ako ay mas lalo pang tumangkad. Noong 16 years old na ako ay malayong mas matangkad na ako kay Tatay Ruming, ang tatay ni Diana. Oo, Kuya Bono, nagtagal ako sa kanila. Kinupkup nila ako na parang kapamilya nila. Simple lang ang buhay nila pero mas maayos naman kaysa sa buhay namin noon ni Lolo sa bundok. Yung taniman ng gulay ay hindi pala sa kanila kundi sa boss ni Tatay Ruming. Tinutulungan ko si Tatay Ruming sa mga gawain niya at marami pa akong natutunan sa kanya. Lahat ng mga gawaing bukid. Pero mas marami akong natutunan kay Diana. Halos lahat yata ng pinag-aaralan nila sa eskwela ay tinuturo niya sa akin. Pangarap daw kasi niya maging teacher at ako daw ang kauna-unahan niyang estudyante. Tuwing Sabado at Linggo ang klase namin, Kuya Bono, at sa kagustuhan ko ring matuto ay sineryoso ko ang lahat ng mga tinuturo sa akin ni Diana. At para din talaga akong nag-aaral sa eskwela. Mabait din si Ate Miriam at Kuya Jose na mga nakatatandang kapatid ni Diana. Noong 17 years old ako ay isinama ako ni Kuya Jose sa San Fernando, La Union upang magtrabaho din sa construction kasi wala pa kaming gawain ni Tatay Ruming noon sa tumana niya. Sabi ni Kuya Jose, pinayagan daw ako ni Tatay Ruming pero 2 buwan lang daw ako doon tapos ay ihahatid din niya ako pauwi ng Luna. Mas mahirap sa construction kaysa sa bukid, Kuya Bono, pero tiniis ko kasi nagkakapera naman ako. Kaya lang isa pang pahirap noon sa akin ay yung namimiss ko si Diana. Nasanay na kasi ako noon na lagi kong siyang kasama. Hinahanap-hanap ko siya. Ang mukha niya, ang boses niya, ang ngiti niya. Noong ibalik ako ni Kuya Jose sa Luna ay binigay ko lahat ng kinita ko kay Diana. College na kasi siya noon sa Baknotan. Bakit mo binibigay sa akin yung sweldo mo? Gamitin mo sa pag-aaral mo. Hindi ko naman kailangan yan eh. Noon ay sumenyas-senyas siya kay Tatay Ruming. Tapos, tumango ang tatay niya. Iban, ang sabi ni tatay, salamat daw. 19 years old na ako nung ikasal si Ate Miriam sa Lawag. Nagpunta kami noon. Lahat kami at doon ko nakilala si Sir Albert. Isa siyang teacher. Nakipagkaibigan siya sa akin nung gabi ng pasayaw tapos inaya niya ako sa bahay nila. May motor siya at sumama naman ako. Yun pala, may balak siya sa akin. Hindi na ako tanga noon, Kuya Bono, at hindi siya ang unang baklang nagtangka sa akin. Marami na, lalo na nung magtrabaho kami ni Kuya Jose sa San Fernando. Kaya lang nung gabing yon, sa halip na supladuhan ko si Sir Albert, ay kinausap ko siya. Sige sir,
Pagbibigyan kita sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Hanapin mo ang inay ko. Sumama pa sa amin pabalik ng Luna si Sir Albert noon para kunin ang litrato namin ni inay. Kailangan ko ibigay kay Sir Albert ang litrato namin para madali niyang makita o mahanap ang aking inay. Ang sabi ni Sir Albert noon ay sumama daw ako sa Lawag. Doon daw muna ako tumira sa bahay nila at dalawa daw kaming maghanap sa inay ko. Hindi ako sumama dahil sa dalawang rason. Una, baka maisahan ako ni Sir Albert. Baka galawin niya ako na hindi pa niya nahahanap si inay. Pangalawa, marami kaming gawain noon ni Tatay Roming. At umalis din noon si Diana papuntang San Fernando para sa kanyang review sa board exam. Kaya lang 8 araw lang ay bumalik si Sir Albert at sinabi niyang natagpuan na raw niya ang bahay ni inay. Anong sabi niya sa'yo, sir? Wala siya nung nakita ko ang bahay nila. Nasa Sinait daw sila. Pero bukas sila babalik kaya sumama ka na sa akin ngayon para bukas, 2 tayong pupunta sa inay mo. Sumama nga ako kay Sir Albert at tama ang hinala ko. Gusto na niyang maningil sa akin pero sabi ko, Sir, bahay pa lang ni inay ang nakita mo, hindi pa siya. Kinukulit pa rin niya ako pero hindi ko talaga pinagbigyan. Kinaumagahan ay pumasok sa eskwela si Sir Albert at naiwan ako sa bahay nila. Pagdating niya ng hapon ay kaagad niya akong pinaangkas sa motor niya at nagpunta nga kami sa barangay na kinaroroonan ni inay. At agad kong nakita si inay na nasa terrace ng bahay na hinintuan namin. Nagbago nga lang ng konti ang itsura niya kumpara sa litratong hawak ko. Pero ramdam ko sa puso ko noon na siya na talaga ang nanay ko. At alam kong siya man ay nakilala niya ako kasi nanlaki ang mga mata niya nung makita niya ako. May kasama siyang babae noon na mas matanda sa kanya. Noong magtao po si Sir Albert ay agad siyang hinarap ni inay. Kinuha ni Sir Albert sa akin ang litrato at ang sabi niya kay inay, Ate, ikaw itong nasa litrato, di ba? Tanong ni Sir Albert sa salitang Ilocano. Tiningnan ni inay ang litrato tapos lumingon sa akin. At saka ito sumagot ng, Ay hindi ako yan. Wala akong picture na ganyan. Noon ay napalingon sa akin si Sir Albert. Tapos humarap ulit kay inay. Pero ate, kamukhang-kamukha mo tong nasa litrato, oh. Hindi ako yan, tsaka wala akong litratong ganyan. Ate, sure ka ba? Oo, sure ako. Umalis na kayo. Sa ibang lugar kayo maghanap. Sabi niyang parang natataranta at nalilito. Ate, ikaw to. Sabi ulit ni Sir Albert pero ang sabi ni inay, hindi nga ako yan. Umalis na kayo, please lang umalis na kayo. Noon ding araw na yun, Kuya Bono, ay umuwi ako ng Luna. Malungkot. Binigyan ako ni Sir Albert ng pamasahe pero napilitan akong magpaubaya na sa kanya kasi hindi daw niya ako bibigyan ng pamasahe kapag hindi pa ako pumayag.
Gusto kong ibalita noon kay Tatay Roming ang bigong lakad ko pero hindi ako marunong mag-sign language. Nung sumapit ang linggo, dumating si Diana. Si Tatay Roming naman ang umalis dahil makikiani daw siya ng mais sa Tagudin. Naiwan kaming dalawa ni Diana noon. Dadalawa lang kami. Sa kanya ako nagkwento ng tungkol sa pagpunta ko sa Lawag. Huwag kang mag-alala, Ivan. Matatagpuan mo din ang nanay mo. Huwag ka na malungkot. Hindi naman ako masyadong nalungkot, Diana eh. Mas malungkot pa nga ako kapag wala ka dito. Ha? Bakit? Ewan ko. Lagi kitang hinahanap-hanap. Hindi kasi ako sanay na wala ka dito. Noon ay napangiti siya. Oh, ba't ka umiti? Ivan, may gusto ka ba sa akin? Noon ay tinitigan ko siya. Diana, sa tingin ko, hindi lang kita gusto. Kundi, mahal na kita. Nung gabi din yun, Kuya Bono, ay may nangyari sa amin ni Diana. Pero awang-awa ako sa kanya kasi hirap na hirap siya. Sabi ko huwag ko nang ituloy pero sabi niya ituloy ko lang daw. Titiisin daw niya kasi mahal na mahal niya ako. Kaya lang kinaumagahan ay may lagnat siya. Mahigpit ang yakap ko sa kanya kasi giniginaw siya. Nang biglang kumalabog ang pinto at si Tatay Roming na may hawak na tungkod ng bintana ang nakita ko. At mabilis siyang lumapit sa akin tsaka ako pinaghahampas ng tungkod ng bintana. Tumakbo ka na, Ivan, sigaw ni Diana sa akin. Pumunta ka muna kina Cecil. Hintayin mo ako doon. Sige na. Dumating din si Kuya Jose. Galit na galit sa akin. Ang sasakit ng mga salita ni Kuya. Umiiyak na sumbong sa akin ni Diana noong dumating siya kina Cecil. May dala siyang malaking bag na naglalaman ng mga damit namin. Magtahanan na lang tayo, Ivan. Sabi pa niya. Saan tayo pupunta? Ewan, ikaw mag-isip ka. Gusto mo ba sa amin? Sa bundok? Sa Zambales? Kahit saan, Ivan. Basta kasama kita. Sasama ako. Nangutang si Diana ng pera sa nanay ni Cecil at siya naming pinamasahe pa uwi ng Zambales. 7 taon na ang nakararaan mula nung iwanan ko ang bundok at umasa ako noon na sana buo pa ang bahay namin ni Lolo. Kaya lang, malayo pa kami ay nakita ko na ang malaking butas sa kugon na bubong nito. At nung pagpasok namin ay napasigaw si Diana nung makita niya ang napakalaking ahas na nasa ibabaw ng higaan namin ni Lolo. Kasunod nun ay narinig ko ang pagtahol ng aso. Patakbo akong lumabas at nakita ko si Puti. Kumakawag-kawag ang buntot niyang lumapit sa akin. Kilala pa niya ako, kahit 7 taon na hindi niya ako nakita. Napatay ko ang ahas at gusto ko sanang lutuin noon kaya lang walang pangrikado. Pinuntahan ko ang taniman namin ni Lolo ng gulay. Napakarami ng damo noon at ang lalaki ng mga kamoting kahoy. Isang puno lang ng kamoting kahoy ang pinunot ko pero ang lalaki ng nakuha ko. At yun ang naging hapunan namin ni Diana. Nilaga ko lang. Bukas, hahanap ako ng mas masarap na pagkain natin. Sabi ko sa kanya, okay lang naman to, Ivan. Sagot niyang pilit ang ngumiti. Noon pala, Kuya Bono, ay alam kong hindi matatagalan ni Diana ang tumira sa bundok. Kaya't noong makatatlong araw na kami doon ay niyaya ko na siyang bumaba. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Bumalik na tayo kay Tatay Roming. Sure ka ba? Baka kung anong gawin niya sa'yo. Bahala na. Basta mali itong ginawa natin, Diana. Baka nag-aalala na si Tatay Roming.
Sige, ikaw ang bahala. Basta, ihanda mo ang sarili mo kasi ibang magalit si tatay. Kinaumagahan matapos kaming mag-almusal ni Diana ng nilagang saging, ay nagtungo ako ng gubat at naghanap ako ng orchids. May nakita naman akong 3. Kinahaponan, Kuya Bono, ay nag-ani ako ng kamoting kahoy. Nilagay ko sa sako. Nanguha din ako ng gabing pula. Si Diana ay naghukay ng kamote at nagtalbos din, at ang mga iyon ang gagawin naming pera sa palengke. Kinabukasan para makauwi kami ng Luna, La Union. Malaki-laki ang napagbentahan namin, Kuya Bono, at sumobra pa yon sa pamasahe namin. Isinama ko na rin noon si Puti pero sa ordinary bus lang kami sumakay. Wala na si Kuya Jose nung dumating kami sa bahay ni na Diana, pero andun si Tatay Roming at masama ang titig sa amin. Pero agad siyang nilapitan ni Diana. Niyakap ito at kinausap. Sinabi nitong nagmamahalan kami at mabuting tao naman daw ako. Kinagabihan ay sa tabi na ako ni Tatay Roming natulog at buhay pa naman ako kinabukasan. Ibig sabihin noon ay tanggap na niya ako. Pinagbuti ko na lang noon ang pagtulong sa mga trabaho niya. Hanggang sa umalis si Diana para kumuha ng licensure examination. Bumalik din kaagad siya nung matapos na ito at tumulong siya sa pamimitas ng talong at sitaw habang naghihintay ng resulta ng exam. Isang araw ay abala kami sa pagkakarga ng talong sa mga tiklis nang may dumating kaming bisita, si Sir Albert at ang nanay ko. Umiiyak na yumakap sa akin si inay. Humingi siya ng tawad. Ang paliwanag niya ay hindi daw alam ng asawa niya at mga kamag-anak nito na nagkaanak siya sa pagkadalaga. Kaya nagawa niya akong itanggi noon. Si inay daw ang naghanap kay Sir Albert at nung makita niya ito ay nagpatulong siya para mapuntahan ako. Panay ang hingi ni inay sa akin ng tawad pero wala naman akong galit sa kanya kaya ayos lang kami. Makaraan ng 2 buwan ay bumalik si inay. Isinama niya ako sa Subic at doon ay pinarehistro niya ako para magkaroon ako ng birth certificate. 3 araw kami noon sa Subic. Nakitira lang kami sa kanyang kaibigan. Bago magpasko noong 2011 ay lumabas ang resulta ng board exam ni Diana. Pumasa siya at sobra ang tuwa niya noon. January 2012 ay bumalik kami ni inay sa Subic at doon ay nakuha na namin ang birth certificate ko. Bahagya pa akong napaluhan noong hawak ko na ito sa mga kamay ko. Tao na ako, inay. Sabi ko sa kanya, oo anak, kaya lang apelido ko ang nagamit sa'yo kasi hindi naman kami kasal ng tatay mo. Ayos lang yun, inay. Ang mahalaga, meron na ako nito kasi kailangan ko ito para sa pagpapakasal namin ni Diana.
Dinaos ang simpleng kasal namin ni Diana noong September 18, 2013. Ganap na siyang teacher noon at nagtuturo siya sa elementary school sa kabilang barangay. Sa tulong ng Facebook ay natagpuan ni Diana ang tatay kong Amerikano matapos niyang malaman mula kay inay ang kumpletong pangalan ng aking ama. At noong August 2014 ay dumating ito para makita ako. Tinanong niya ako noon kung gusto ko raw tumira sa Amerika. Mabilis ko siyang sinagot ng hindi. Para kaming pinagbiyak na bunga, Kuya Bono, at ramdam ko namang natutuwa siyang makita ako kasi ayon sa kanya, ako lang daw ang kanyang anak na lalaki. Puro babae daw ang anak niya sa tunay niyang asawa. Nag-iwan siya ng pera noong umalis siya pero hindi naman kalakihan. Kaya lang matapos ng 3 buwan ay nagpadala siya ng pera kay Diana. Malaking halaga. At nakabili kami ng 2 ektaryang bukid at nakapagpatayo kami ng bahay na konkreto na siyang tinitirhan namin ngayon ng pamilya ko. 3 na ang anak namin ni Diana ngayon, Kuya Bono. Si Angelo ang panganay. Ayun, katutuli lang pero pinatuli ko sa klinik. 12 anyos na kasi. Sumunod si Katrina na 9 years old at bunso naman si Vincent. Kapag busy ang nanay nila, ako ang nagtuturo sa kanila sa kanilang mga homeworks kahit hindi ko naranasan na mag-grade 1. Pero hindi naman ako bobo dahil nga mahusay ang naging teacher ko na misis ko na ngayon. Masaya kami sa aming simpleng pamumuhay, Kuya Bono. Si Daddy, paminsan-minsan ay dumadalaw dito sa amin at mahal na mahal niya ang kanyang mga apo. Ang popogi kasi ni na Angelo at Vincent at ang ganda rin ni Katrina. At manang-mana sila sa talino ng kanilang nanay na si Diana. Si Diana na siyang natagpuan kong kumumpleto sa buhay ko bilang normal at sibilisadong tao. At mabuting mamamayang Pilipino pero mukhang kano. Salamat din sa aking lolo. Nasaan ka man ngayon, Lolo, mananatili sa puso at isipan ko ang mga alaala mo. Actually, lagi kitang naaalala kapag nakakita ako ng hinog na bunga ng alugbati. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana ay pala rin ding mapabilang ang aking kwento sa iyong programa. Pakibati na lang ang aking asawang si Ma'am Diana, ang aming mga anak na sina Angelo, Katrina at Vincent, ganoon din ang aking bayaw na si Kuya Jose, ang aking hipag na si Ate Miriam, at si Tatay Ruming, at syempre, ang aking inay sa lawag na si Nanay Evangeline, at ang mga kapatid ko sa ina na sina Mark, Rodney at Christopher. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Evangelo. Bawat buhay ay may kasaysayan tulad ng pinangyarihan nang tayo'y magtanaw. Takot lamang ay iyong pakinggan, ngunit ang katotohanan kita'y minamahal. Buhay nang kita'y masilayan, buhay nang mapanaginipan, lagi hinahanap at inaasaw. Giliw dalhin mo yaring pagmamahal at magbuhat
nang kita'y makilala. Bawat masdan ko'y karita. Sa atin mo ng mga shoutout, unang nag-comment sa story ni Abiel, syempre si Chin Orteliano at Jomar Buya. Maraming salamat sa inyo sa pagiging maagap sa ating channel. Shoutout also to Sachiko Athena of Japan. Sana I got it right. Sachiko Athena of Japan. Saldesine Aya Tolentino. Christine Mangabop Rojas Isabela. Maratag Boys of Igigyata to from JP Abad. Shoutout also to Evelyn Ranayo Peña Blanca. Shout out to my cousins, Jessamay and Marjorie, that's come from Kimberly Banatao. Shout out also to Francis Brian Yu of Tuwao. Also to Mina Heb Aton of Israel. Princess Litan of KSA, shout out sa'yo. Also to Alden Pedro of Taiwan. Shout out to my girlfriend Mia Flores mula ito kay Mark Dancel. Shout out also to Mariel Castro of Kuwait. Beryl Bautista of Bacolod pero nasa Kuwait din. Romel Oro of Gataran. Zenaida Maranan of Batangas. Mark V. Live, hi sa'yo. Rival Salatan, shout out. And also to Ron C. Darawayo, Palua Norte to Gigirao City. Yan muna ang ating mga shout out. Sa mga shout out ay ilang maagap, agad-agad, mag-comment. At first 20 ang ating isa shoutout. Siyempre yung dalawang nauna o maagap na nagko-comment ang special shoutout lagi. Anyway, sa'yo kahugot na Evangelo, I really like your name and it's so obvious na galing ito sa pangalan ng mama mong Evangeline. Thank you so much for sharing your story at siyempre sa pagsuporta sa ating channel. Thank you so much sa'yo. And nagagalak ako sapagkat kahit ikaw ay iba ang dating, iba ang itsurahan, ay nai-enjoy mo ang napakasimpleng buhay. Natutunan mo naman lahat kahit ikaw ay hindi nakaranas ng school, ay daig mo pa rin naman ang ilan na nag-aral nga pumasok sa eskwelahan sapagkat ayon sa iyo ay napakagaling ng iyong teacher na misis mo na ngayon. Ang hiling ko lang sana sa Evangelo ay sana matutunan mo rin ang landas papunta sa pagpapayaman ng iyong espiritualidad. Kahit siguro anong religion ang piliin mo, okay lang kasi iisa naman talaga ang ating Diyos. Yun lang ang nakita kong kulang sa iyong kwento. Parang wala kang nabanggit na simbahan o nagsimba ka man lamang. Kailangan yun sa buhay natin. Ha, Evangelo? Hindi mo naman kailangan siguro magpaka-deboto. Sapat na yung maramdaman mong mahal ka ng Diyos at mahal mo rin siya. Mahalaga yun, Evangelo. Maraming salamat at patuloy mong alagaan at mahalin ang iyong pamilya. Muli, maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa DKB. At sa inyong din lahat, mga kahugot na muling naglaan ng oras sa ating programa, thank you very much. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all. Subscribe.